Sa isang liblib na baryo, may nakatira na mag-asawang magsasaka na sina Mang Turo at Aling Sima kasama ang kanilang 3 anak. Nakatira sila sa isang maliit na bahay kubo na nakatayo sa gilid ng palayan. Mahirap lamang sila at halos araw-araw ay sinasalubong ng gutom at hirap sa buhay. Madalas nawala silang sapat na bigas at ang kanilang mga anak ay lumalaki sa simpleng pagkain gaya ng kamote, mais at kung anuman ang maani mula sa kanilang maliit na taniman. Isang gabi ng tag-ulan, dumagundong ang kulog at kumislap ang kidlat. Habang nagkukumpol ang pamilya sa loob ng kanilang kubo, biglang may marahang kumatok sa kanilang pinto. Nagtaka si Mang Turo, sino kaya ang maglalakbay sa ganoong oras at sa ganoong sama ng panahon? Tok, tok, tok. Ang marahang katok na halos parang nagmamakaawa. Binuksan ni Mang Turo ang pinto at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa harap niya ay 2 nilalang na kakaiba ang anyo. Mga maliit na nilalang na halos 1 dangkal lamang ang taas, kulay puti ang balat at nakasuot ng munting kasuotang yari sa tila hinabing sinulid ng ginto. Mag-asawa sila batay sa kanilang itsura at kilos at may dalang supot na yari sa dahon ng saging. Magandang gabi po, mahinahong bati ng lalaking duwende. Patawad kung kami nakakabala. Kami po ay mga naglalakbay at wala nang masisilungan sa gabing ito. Maaari po ba kaming makituloy kahit ngayong gabi lamang? Napatanga si Mang Turo at lalo ring nabigla si Aling Sima na agad kumapit sa kanyang asawa. Hindi nila akalaing makakakita sila ng mga nilalang na karaniwang ikinukwento lamang ng matatanda. Ngunit sa kabila ng takot, nanaig ang awa at kabutihang loob ni Mang Turo. Sige po, pumasok kayo. Kahit maliit at payak lamang ang aming tahanan, bukas ito para sa mga nangangailangan. Ani Mang Turo na may ngiti, bagamat halatang kinakabahan. Pumasok ang mag-asawang duwende at agad silang naupo sa sulok ng kubo. Nagpasalamat sila at ngumiti at tila ba ang kanilang presensya ay nagbigay ng kakaibang liwanag sa maliit na tahanan. Tahimik na nakatingin ang mga bata, manghang-mangha sa kanilang bisita. Lumapit ang babaeng duwende at mahinahong nagsalita. Salamat po sa inyong kabutihan. Hindi niyo alam kung gaano kalaki ang naitulong ninyo sa amin ngayong gabi. Ang simpleng pagpapatuloy na ito ay hindi namin malilimutan. Kinagabihan, sabay-sabay silang naghapunan ng kamote. Bagamat kakaunti lamang iyon, tila nagkaroon ng kasiyahan at kagalakan ng pamilya dahil sa mga bagong kaibigan na nakilala nila. Habang humuhuni ang hangin sa labas at patuloy ang pagbuhos ng ulan, nagsimulang umusbong ang isang kwento ng pagkakaibigan at hiwaga na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Kinabukasan, maaga pa lamang ay gising na si Mang Turo. Tulad ng nakagawian, kailangan niyang pumunta sa palayan upang tingnan kung maayos pa ba ang mga pananim. Subalit bago siya lumabas ng bahay kubo, napansin niya ang mag-asawang duwende na nakaupo sa may gilid ng banig. Tila may mahahalagang sasabihin. Kaibigan, wika ng lalaking duwende, napakalaki ng aming pasasalamat sa inyong pagtanggap sa amin kagabi. Sa gitna ng ulan at unos, kayo'y hindi nagdalawang isip na buksan ang inyong tahanan para sa amin. Ang ganyang kabutihan ay hindi dapat mapalampas. Bahagyang yumuko si Mang Turo. Wala yon, maliit na bagay lang. Sa hirap ng buhay ngayon, ang tanging kaya naming ibigay ay ang aming simpleng pakikisama at pagtanggap. Kung kami nasa kalagayan ninyo, sigurado akong ganoon din ang gagawin ninyo. Ngumiti ang babaeng duwende. At dahil doon, nais naming mag-iwan ng isang maliit na handog para sa inyong pamilya. Mula sa kanilang dalang supot na yari sa dahon ng saging, inilabas nila ang tila isang maliit na buto ng halaman. Makintab ito at kumikislap na parang ginto kapag natatamaan ng sinag ng araw na dumadaloy mula sa siwang ng kubo. Buto? Tanong ng panganay na anak ni Mang Turo
sabik at nagtataka. Oo, ngunit hindi ito isang karaniwang buto, tugon ng lalaking duwende. Itanim ninyo ito sa inyong bakuran at tiligin araw-araw. Sa takdang panahon, ito'y magbibigay sa inyo ng bunga na higit pa sa inyong inaasahan. Ngunit tandaan ninyo, ang biyayang ito ay dapat gamitin lamang sa ikabubuti ng inyong pamilya at ng inyong kapwa. Huwag ninyo itong aabusuhin. Nagkatinginan sina Mang Turo at Aling Sima. Hindi nila lubos maisip kung totoo ba ang kanilang nasasaksihan. Ngunit batid nila na ang mag-asawang duwende ay hindi pangkaraniwang nilalang. Sa kanilang puso, dama nila na may hatid itong mabuting kapalaran. Maraming salamat po, taos pusong tugon ni Aling Sima. Hindi po namin sasayangin ang inyong pagtitiwala. Bago sila umalis, muling nagsalita ang babaeng duwende. Kami muling magbabalik upang kumustahin kayo hanggang sa muli. At sa isang iglap, tila ba naglaho ang mag-asawang puti, na iwan lamang ang kanilang mahiwagang buto na kumikislap sa palad ni Mang Turo. Nang araw ring iyon, sama-sama nilang itinanim ang buto sa gilid ng kanilang bakuran. Habang ibinabaon ni Mang Turo sa lupa, pakiramdam niya ay parang may kakaibang enerhiya na lumalagos mula rito. Isang pangako ng bagong simula. Sa gabing iyon, bago sila matulog, pinagmamasdan nila ang bakuran mula sa siwang ng bintana. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila may munting liwanag na nagmumula sa ilalim ng lupa kung saan nila itinanim ang buto. Tila isang palatandaan na nagsisimula na ang isang pambihirang hiwaga sa kanilang buhay. Makalipas ang 3 araw mula nang itanim nila ang mahiwagang buto, isang kakaibang pangyayari ang bumungad kina Mang Turo at ng kanyang pamilya. Habang nagwawalis si Aling Sima sa bakuran, napansin niya ang tila kakaibang liwanag na tumatagos mula sa lupa kung saan nila itinanim ang buto ng duwende. "Turo!" sigaw niya sa kanyang asawa na noon ay papunta na sana sa palayan. "Halika't tingnan mo ito." Agad na lumapit si Mang Turo at nakita nilang parehong kumikislap ang lupa na tila ba may ginto sa ilalim nito. At bago pa sila makapagsalita, bigla na lamang umangat ang lupa at sumibol ang isang maliit na halaman. Hindi ito karaniwang halaman. Ang mga dahon ay matingkad na luntian at ang mga gilid ay tila kumikislap na pilak tuwing natatamaan ng sikat ng araw. Ang tangkay naman ay makinis na parang yari sa ginto. "Nanay! Tatay! Ang ganda!" Tuwang-tuwang sigaw ng kanilang bunso habang tumatakbo papalapit. Ngumiti si Mang Turo ngunit dama niya ang hiwaga sa nasasaksihan. Ito na marahil ang biyayang ipinangako ng mag-asawang duwende. Bulong niya. Sa araw-araw, hindi nila pinalampas ang pagdidilig at pag-aalaga sa halaman. At sa bawat araw na lumilipas, napapansin nilang mas mabilis itong lumaki kaysa sa karaniwang pananim. Sa loob lamang ng 1 linggo, umabot na ito sa taas na halos kasing tangkad ng tao at nagkaroon ng malalaking bulaklak na kulay puti na tila kumikislap tuwing gabi. Isang gabi, habang nagkukumpulan sila sa harap ng halaman, biglang bumuka ang isa sa mga bulaklak at naglabas ng kakaibang prutas. Ang balat nito ay tila pinaghalo ng pilak at ginto at naglalabas ng banayad na liwanag na parabang may sariling apoy sa loob. "Turo, parabang hindi totoo ang lahat ng ito," ani Aling Sima na halos hindi makapaniwala. Isang halaman na nagbibigay ng liwanag at prutas na parang hiyas. Marahang kinuha ni Mang Turo ang prutas at napansin niyang kahit mabigat ang hitsura nito, magaan ito sa kanyang palad. Paghiwa niya, bumungad ang laman na kulay gatas na may amoy na napakatamis. "Tay, tikman mo na!" sigaw ng panganay na anak. Bagamat may pag-aalinlangan, sumubok si Mang Turo ng isang piraso. Sa unang kagat pa lamang, dama niya ang kakaibang lakas na dumaloy sa kanyang katawan. Ang pakiramdam ng gutom at pagod ay biglang nawala at tila ba napalitan ng sigla at lakas.
Pinatikim din niya ang kanyang asawa at mga anak. Lahat sila ay nakaramdam ng busog at tuwa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman nilang puno sila ng kasiyahan at enerhiya. Kung ito'y magbubunga pa ng marami, bulong ni Aling Sima, hindi na tayo magugutom kailanman. At sa kanilang mga mata, nakita nilang nagsisimula ng magbukas ang iba pang mga bulaklak ng halaman, senyales na marami pang bunga ang darating. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, may mga mata mula sa baryo ang nakamasid. Mga kapitbahay na matagal nang naiinggit sa kanilang pamilya ang nakakita sa kakaibang liwanag na nagmumula sa bakuran ng kubo. At sa kanilang puso, nagsimulang sumibol ang inggit at kasakiman. Kinabukasan, abala si Mang Turo sa pag-aalaga ng palay habang si Aling Sima at ang mga bata ay nagdidilig na mahiwagang halaman sa kanilang bakuran. Habang lumilipas ang mga araw, lalo itong nagbubunga ng mga prutas na tila gintot pilak ang balat at bawat kagat ay nagdudulot ng sigla at busog na hindi nararanasan sa karaniwang pagkain. Ngunit dahil sa liwanag na ibinubuga ng halaman tuwing gabi, hindi na ito nakaligtas sa mata ng mga kapitbahay. Una itong napansin ni Cardo, ang kapitbahay nilang palaging nakikialam at may pagkainggitin. Mukhang may kakaiba sa pamilya ni Naturo, bulong ni Cardo sa kanyang asawa. Hindi na yata sila nagugutom. Kita mo ba ang liwanag na nagmumula sa kanilang bakuran tuwing gabi? Hindi iyon normal. Baka kung anong kalokohan ang ginagawa nila, sagot ng kanyang asawa na si Marta na kilala ring mahilig sa chismis. Kung hindi nila ibabahagi, dapat malaman ng iba sa baryo. At ganoon nga ang nangyari. Sa susunod na araw, kumalat agad ang balita. Habang nag-iigib ng tubig, habang nasa palengke, habang nag-uumpukan sa ilalim ng punong mangga, lahat ay may bulungan tungkol sa mahiwagang liwanag at prutas sa bakuran ni Mang Turo. Baka may itinagong yaman ang mag-asawang iyon, sabi ng isa. Hindi kaya nakipagkasundo sila sa masamang espiritu? Sabi naman ng isa. Hindi. Sigurado akong mayroong silang itinatagong kayamanan na ayaw ipaalam sa iba. Dagdag pa ng matandang si Andong na kilalang Sakim. Sa kabila ng mga bulong-bulungan, nanatiling tahimik si Mang Turo at Aling Sima. Wala silang balak ipagmalaki ang kanilang natanggap na biyaya sapagkat alam nilang may kasamang responsibilidad ang ipinagkaloob ng mag-asawang duwende. Ngunit hindi lahat ay natutuwa. Lalong nagngingit-ngit sa inggit si Cardo na madalas ay nakikita niyang malakas at masigla ang mga anak ni Mang Turo, samantalang siya ay hirap pa rin sa pagtatanim. Sa kanyang puso, sumibol ang masidhing kasakiman. Kung hindi nila ibabahagi, kukunin ko mismo ang halaman na iyon, bulong niya sa sarili habang nakatanaw sa bahay kubo ng pamilya. Samantala, hindi rin nakaligtas sa mga mata ng mga may kaya sa baryo ang balitang kumakalat. Umabot ito sa tainga ng matandang hasyendero na si Don Marcelo, na kilala sa pagiging gahaman sa lupa at yaman. Kung totoo ang naririnig ko, ani Don Marcelo habang nakaupo sa kanyang malaking silya, dapat nasa akin ang halaman na iyon. Sa akin dapat napupunta ang lahat ng kayamanang maaaring lumago sa lupaing ito. Hindi bagay sa mga hamak na magsasaka ang ganitong uri ng biyaya. Sa gabing iyon, habang payapang natutulog ang pamilya, naramdaman ni Mang Turo ang malamig na simoy ng hangin. May kakaibang pakiramdam siya, ang tila may nagmamasid mula sa labas. Sumilip siya sa bintana at nakita ang anino ng dalawang tao na tila nagsisilip sa kanilang bakuran. Simang, may mga tao sa labas, bulong niya sa kanyang asawa. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang gulok at lumabas ng kubo. Ngunit nang makarating siya sa bakuran, wala na siyang nadatnan kundi mga yapak sa putikan patungo sa direksyon ng bahay ni Cardo.
Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, napabuntong hininga si Mang Turo. Alam niyang hindi na magtatagal at susubukin ng inggit at kasakiman ng iba ang kanilang pamilya at ang mahiwagang halaman. Mabilis na kumalat sa baryo ang balita tungkol sa mahiwagang halaman ni Mang Turo. Habang tumatagal, mas dumarami ang nagiging interesado at inggit sa kanila. Ngunit pinakamatindi ang pagkagahaman ni Cardo, kapitbahay nilang matagal nang naiinggit sa kaunting biyaya ng pamilya. Isang gabi, habang tahimik na natutulog sina Mang Turo at Aling Sima kasama ang kanilang mga anak, lihim na nagpunta si Cardo sa bakuran ng kubo. May dala siyang itak at sako. Nakasuot siya ng itim na damit upang hindi siya mahalata. Kung makuha ko ang prutas na iyon, bulong niya sa sarili, hindi na ako magugutom at baka ako pa ang maging pinakamayaman sa baryo. Hindi bagay sa kanila ang ganitong kayamanan. Dahan-dahan siyang lumapit sa halaman. Sa ilalim ng buwan, mas lalo pang nagningning ang mga dahon nito na tila bayari sa pilak. Ang mga prutas naman ay kumikislap na parang ginto. Halos tumulo ang laway ni Cardo sa labis na pagnanasa. Ngunit sa sandaling iunat niya ang kamay upang pitasin ang isa sa mga bunga, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang init. Para bang may dumaloy na apoy mula sa puno patungo sa kanyang katawan. "Aray!" Sigaw niya ng malakas, sabay bitaw sa prutas. Ang kanyang kamay ay namula at nagkaroon ng tila paso. Napatigil siya at napaatras. Ngunit sa kanyang pagkagulat, gumalaw ang mga dahon ng halaman na para bang may buhay. Isa-isang nagsara ang mga bulaklak nito at mula sa ilalim ng lupa ay may lumitaw na liwanag. Mula sa liwanag na iyon, nakita niya ang anino ng dalawang munting nilalang, ang mag-asawang duwende. Ang kanilang mga mata ay kumikislap at ang kanilang boses ay sabay na umalingaw-ngaw. "Cardo," wika ng lalaking duwende, "hindi sa iyo ang biyayang ito. Ito'y ipinagkaloob lamang sa pamilyang may mabuting kalooban. Ang kasakiman mo ang magiging kapahamakan mo. Kung hindi mo titigilan ang pagnanasa sa hindi para sa iyo," dagdag ng babaeng duwende, "ang sumpa ng halaman nasa sa iyo." Namutla si Cardo at agad na tumakbo palayo, bitbit ang kanyang takot. Ngunit bago siya nakalayo, napansin niyang ang kanyang palad ay tuluyan ng nagkulay itim, tila ba nilason ng apoy na nagmula sa halaman. Nang magising si Mang Turo dahil sa ingay, agad siyang lumabas ng bahay at nakita ang mahiwagang halaman na muling naging payapa. Kumikislap ang mga dahon na para bang walang nangyari. Ngunit sa bakuran, naiwan ang mga yapak ni Cardo at ang sako na dala nito. "Simang?" bulong ni Mang Turo sa kanyang asawa. "Sinabi ko na nga, ba't may magtatangkang gumawa ng masama? Ngunit may proteksyon ang halaman. Hindi nila ito basta-basta maaangkin." Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balita tungkol kay Cardo. Ang kanyang kanang kamay ay namaga at nangingitim. Hindi niya maipaliwanag ang nangyari, ngunit lahat ay nagdududa. Ang iba'y nagsasabing isinumpa siya ng mga espiritu. Dahil dito, mas lalong kumulo ang usapan sa baryo. Ang iba'y natakot, ang iba'y lalong naintriga. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi matatapos ang kanilang pananabik at pagnanasa sa mahiwagang halaman. At sa malayo, nakamasid si Don Marcelo, ang matandang hasyendero. Hindi siya natakot sa nangyari kay Cardo. Sa halip, lalo siyang nagngingit-ngit sa pagnanais na mapasaka niya ang halaman. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi nawala sa isip ng buong baryo ang nangyari kay Cardo. Ang kanyang kamay ay tuluyang nangingitim at halos hindi na niya magalaw. Ginawa na ng albularyo at ng mga matatanda ang lahat ng alam nilang lunas, pagpapahid ng langis, dasal at pag-inom ng halamang gamot, ngunit wala pa ring bisa. Isa itong sumpa, bulong ng mga tao, at walang makakagamot sa kanya kundi ang may kagagawan, ang mahiwagang halaman na binabantayan ng mga duwende.
Sa gitna ng mga bulungang ito, nakaupo si Don Marcelo sa kanyang malawak na balkonahe. Nakatingin siya sa mga sakahan habang humihigop ng kape. Ang kanyang muka ay puno ng pagmamataas at pagnanasa. Kung totoong may ganoong halaman, bulong niya sa kanyang sarili, hindi ito dapat napupunta sa mga hamak na magsasaka. Ang ganitong kayamanan ay para lamang sa mga tulad ko. May kapangyarihan, may pangalan, at may kayamanan. Tinawag niya ang kanyang mga katiwala, sina Crispin at Goryo, dalawang malalakas at matagal ng tauhan ng hasyenda. May misyon kayo ngayong gabi, wika ni Don Marcelo. Pumunta kayo sa bahay kubo ni Naturo. Silipin ninyong mabuti ang halaman. Kung maaari, dukutin ninyo at dalhin sa akin ang bunga. Huwag kayong matatakot sa mga bulong-bulong ng sumpa. Hindi totoo ang mga iyon. Ang lahat ng ito ay kayamanan lamang na nakatago sa likod ng pamahiin. Nagkatinginan ang dalawang tauhan. Kilala nila ang kanilang amo bilang walang awa at gahaman. Alam nilang kapag hindi sila sumunod, tiyak na mawawalan sila ng tirahan at kabuhayan. Opo, Don Marcelo, sabay nilang sagot. Kinagabihan, dumating sina Crispin at Goryo sa bahay kubo ni Namang Turo. Dahan-dahan silang lumapit sa bakuran, may dalang bayong at gulok. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Ngunit bago pa nila mahipo ang halaman, biglang lumitaw ang malamlam na liwanag na tila apoy na nag-aalab sa paligid ng puno. Ang mga dahon ay gumalaw na parang may sariling buhay, at ang mga prutas ay nagningning na wari mga bituin. Crispin, nakikita mo ba yan? Bulong ni Goryo na nanginginig. Huwag kang matakot, halaman lang yan. Sigaw ni Crispin, sabay hagis ng bayong upang pitasin ang prutas. Ngunit sa sandaling hawakan niya ang bunga, biglang tumubo mula sa lupa ang maliliit na ugat na parang kamay na kumapit sa kanyang braso. Napasigaw si Crispin at pumagsak sa lupa. Ang mga ugat ay tila humihigop ng lakas mula sa kanyang katawan. Tulungan mo ako! Sigaw niya. Agad na hinila ni Goryo ang kanyang kasama, ngunit ang mga ugat ay biglang naglaho. Iniwan si Crispin na namumutla at hinihingal. Ang kanyang mga mata ay parang nawalan ng sigla at ang kanyang katawan ay nanghina. Nagtatakbo silang pareho pabalik kay Don Marcelo. Halos hindi na makapagsalita si Crispin sa labis na takot. Don Marcelo, totoo ang sabi nila. May sumpa ang halaman. Nanginginig na sabi ni Goryo. Ngunit imbes na matakot, lalo lamang nagtawa si Don Marcelo. Mga duwag. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Kung hindi ninyo kaya, ako mismo ang kikilos. Walang sumpa ang makapipigil sa akin. At sa kanyang mga mata, nagliliyab ang matinding kasakiman. Handa siyang gawin ang lahat, kahit pa makipagtagpo sa mga nilalang na higit sa kanyang pagkaunawa, para lamang mapasakan niya ang mahiwagang halaman. Hindi nakatiis si Don Marcelo matapos ang mga kabiguan ni na Crispin at Goryo. Sa halip na matakot, mas lalo siyang nadarang sa kasakiman. Para sa kanya, ang lahat ng kayamanang nasa lupaing iyon, kahit pa mahiwaga, ay dapat mapasa kanya. Kung hindi kaya ng aking mga tauhan, ako mismo ang gagalaw, maring wika niya. Walang halaman, duwende o sumpa ang makapipigil sa akin. Kinabukasan ng umaga, sakay ng kanyang karwaheng hila ng 2 kabayo, nagtungo siya sa kubo ni Namang Turo. Kasama niya ang 3 armadong tauhan na may dalang gulok at baril. Sa kanilang pagdating, nag-umpukan ang mga taga-baryo, nagtataka at natatakot kung ano ang balak ng hasyendero. Marcelo, ano na naman ang ginagawa mo? Sigaw ng isang matandang babae. Pabayaan mo na ang pamilya ni Turo, hindi sila nakakasama. Dagdag pa ng isa. Ngunit bingi si Don Marcelo sa mga bulong ng bayan. Iginigiit niya ang kanyang kapangyarihan. Pagdating sa harap ng kubo, bumaba siya at tinawag si Mang Turo. Turo,
malakas niyang sigaw. Lumabas ka riyan. Alam kong may itinatago kayong kayamanan. Ang halaman na nasa inyong bakuran ay hindi nararapat sa inyo. Isa itong regalo ng kalikasan at dapat ay nasa akin, ang nagmamay-ari ng lahat ng lupang ito. Lumabas si Mang Turo, bitbit ang kanyang gulok. Bagaman nanginginig ang tuhod, lumapit si Aling Sima at ang kanilang mga anak nakatayo sa gilid at nag-aalala. Don Marcelo, mahinahon niyang sagot, ang halaman ay hindi sa amin. Ito'y isang biyayang ipinagkaloob ng mga nilalang na hindi natin maipaliwanag. Wala kaming karapatang ibenta o ibigay ito sa kahit kanino. Ipinagkatiwala lamang ito sa aming pamilya. Ngumisi si Don Marcelo at itinuro ang halaman. Kung ganoon, kukunin ko na lang ito sa ayaw at sa gusto ninyo. Ibinigay niya ang senyas sa kanyang mga tauhan. Ngunit bago pa man sila makalapit, biglang nagliwanag ang buong bakuran. Ang mga dahon ng halaman ay kumislap na tila mga espada ng pilak at sa gitna ng liwanag muling nagpakita ang mag-asawang duwende. Don Marcelo, malakas ang tinig ng lalaking duwende. Ikaw ay puno ng kasakiman at kasamaan. Hindi mo mauunawaan ang halaga ng biyayang ito. Kung ipipilit mong kunin ang hindi para sa iyo, sumpa ang sasalubong sa iyo. Natawa si Don Marcelo. Mga duwende, mga laruan ng mga bata, hindi ako naniniwala sa inyong mga sumpa. Ako ang pinakamakapangyarihan sa baryong ito at wala kayong magagawa. Lumapit siya mismo sa halaman at itinuro ang isa sa mga gintong bunga. Ito ang kukunin ko. Sa akin ang lahat ng kayamanan dito. Ngunit sa oras na inunat niya ang kanyang kamay, biglang umuga ang lupa. Ang mga ugat ng halaman ay umusbong at kumapang sa lupa, kumapit sa kanyang mga paa at halos hindi siya makagalaw. Ang kanyang mga tauhan ay nagtangkang tumulong, ngunit isa-isa silang tinaboy ng malalakas na hampas ng hangin na nagmula mismo sa paligid ng halaman. Paalala ito sa iyo, Marcelo. Wika ng babaeng duwende na ang tinig ay umalingaw-ngaw. Hindi lahat ng bagay ay nabibili ng kayamanan at kapangyarihan. Ang kasakiman ay may kabayaran. Nagpumigla si Don Marcelo ngunit hindi siya makawala. Unti-unting nagsimulang mangitim ang balat sa kanyang braso tulad ng nangyari kay Cardo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Hindi maaari. Ako si Don Marcelo. Ako ang may-ari ng lahat ng lupain dito. Sigaw niya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamakaawa, lalo lamang humigpit ang pagkakakapit ng mga ugat. Sa wakas, binitiwan din siya, ngunit siya'y bumagsak sa lupa, namumutla at hirap huminga. Ang kanyang mga tauhan ay dali-daling bumuhat sa kanya at nagmamadaling umalis. Tahimik na nagmasid ang mga taga-baryo. Sa kanilang mga puso, unti-unti nilang nauunawaan na hindi simpleng halaman ang nasa bakuran ni Mang Turo, kundi isang banal na biyaya na dapat igalang. Samantala, nakatingin si Mang Turo at ang kanyang pamilya sa mag-asawang duwende. Huwag kayong matakot, wika ng lalaking duwende. Habang pinangangalagaan ninyo ang halaman, kami laging nasa inyong tabi. Ngumiti ang babaeng duwende. Ngunit tandaan ninyo, mas marami pang pagsubok ang darating, sapagkat ang kasakiman ay hindi madaling mawala sa puso ng tao. Matapos ang nangyari kay Don Marcelo, kumalat sa buong baryo ang balita na siya mismo ay biktima ng sumpa ng mahiwagang halaman. Ang mga nakasaksi ay nagpatunay. Nakita nilang nilamon ng mga ugat ang mga paa ng hasyendero at nakitang nangingitim ang kanyang braso habang siya'y sumisigaw ng pagmamakaawa. Isang tanda ng katarungan, bulong ng matatanda. Walang laban ang kasakiman sa kapangyarihan ng mga nilalang.
dagdag ng isa. Maraming taga-baryo ang natakot. Ang ilan ay lumayo sa kubo ni Namang Turo. Ayaw nang makalapit sa halaman, baka sila'y madamay. Ngunit may iba namang nakaramdam ng pagkamangha at higit na inggit. Kung kaya ni Turo at ng kanyang pamilya na mabuhay ng busog at masigla, bakit hindi rin tayo? Bulong ng isang magsasakang gutom. Kung hindi nakuha ni Don Marcelo, sigura't may paraan pa rin para makapitas, dagdag ng iba. Dahil dito, nagsimulang hatiin ang baryo ng dalawang pananaw. May mga tumanggap na iyon ay banal na biyaya na hindi dapat pakialaman, ngunit may ilan ding patuloy na pinangingibabawan ng pagnanasa. Samantala, naging mas maingat si Namang Turo at Aling Sima. Araw-araw nilang inaasikaso ang halaman, dinidiligan at pinupunasan ang mga dahon na tila ba may sariling buhay. Ang mga batay mas naging masigla at malusog, at ang kanilang mga ngiti ay nagsilbing ilaw sa kanilang kubo. Ngunit hindi rin sila nakaligtas sa tsismis at paninira. Sa umpukan sa ilalim ng punong mangga, may mga taong nagsasabing, "Hindi iyan biyaya, mahika negra iyan." Baka nakipagkasundo sila sa mga maligno. Kung hindi natin kukunin ang halaman, baka lahat tayo ay sumpain. Dahil dito, nagtipon ang ilang mga kalalakihan na pinamumunuan ng kapatid ni Cardo na si Luming, isang tuso at mapanghimok na lalaki. "Hindi natin pwedeng hayaang kanila lang ang halaman," wika ni Luming. "Hindi ba't mas mabuti kung paghahatian nating lahat ang bunga nito? Kung hindi sila makikipagbahagi, kukunin natin ito sa paraang marahas." Ngumisi ang isa sa kanyang mga kasama. "Kung si Don Marcelo ay hindi nagtagumpay, paano tayo?" "Dahil mali ang ginawa niya," tugon ni Luming. "Siya'y gahaman, ngunit tayo'y marami. Kung sama-sama tayong kikilos, wala silang magagawa." Habang bumubuo ng plano ang pangkat ni Luming, hindi nila alam na mula sa lilim ng gabi, nakamasid ang mag-asawang duwende. Tahimik silang nagbubulungan. Simula na ng mas mabigat na pagsubok, ani ng babaeng duwende. Ngunit kailangan nilang matutong ipaglaban hindi lamang ang halaman, kundi ang katarungan, tugon ng lalaki. Samantala, sa kubo, nagdarasal si Mang Turo habang hawak ang kamay ng kanyang asawa. "Si Mang, nadarama kong may paparating na panganib. Hindi na sapat na umasa lamang tayo sa duwende. Kailangang tayo mismo ay matutong tumindig." At sa katahimikan ng gabing iyon, dumampi ang malamlam na hangin na tila babala. Ang mga mata ng baryo ay nakatuon na sa kanila. Ang ilan puno ng pag-asang masilayan ang kababalaghan. Ang iba'y nagbabalak na magnakaw. Ang kapalaran ng pamilya ay lalo pang sinusubok. Dumating ang gabing pinakahihintay ni Luming. Sa ilalim ng dilim ng buwan, tinipon niya ang ilang kalalakihan ng baryo, mga taong pagod na sa kahirapan, mga gutom na pamilya, at ilan ding puspos ng inggit. Ang iba'y may dalang gulok, ang ilan naman ay may dalang sako at lubid, handa para sa kanilang pakana. "Mga kasama," bulong ni Luming, "hindi na natin pwedeng hayaang sila-sila lang ang makinabang. Ang halaman na iyon ay para sa lahat. Kung sa tingin ninyo ay sumpa ito, mas lalo nating dapat makuha upang matigil ang panganib na dulot nito." Nag-ugong ang bulungan ng mga kasama. Ang ilan ay nag-aalangan, ngunit ang iba na may sabik na sumunod. "Kung hindi tayo kikilos ngayong gabi, habang buhay na tayong gutom." Dagdag pa ni Luming sabay taas ng kanyang gulok. Sa kubo ni Namang Turo, dama nila ang kakaibang katahimikan. Nasa loob sila ng bahay, ngunit ramdam nilang may mga matang nakamasid. Nagmulat ng mata si Mang Turo, na kanina pa nakahiga ngunit hindi makatulog. Lumabas siya at sumilip sa dilim ng bakuran. Sa malayo, nasilayan niya ang mga anino ng mga lalaking dahan-dahang papalapit. Narinig niya ang kaluskos ng mga damo
at ang bulungan ng mga papalapit na yapak. "Simang," tawag niya sa kanyang asawa. "May paparating na." Agad na bumangon si Aling Sima at tinawag ang mga bata upang magtago sa loob. Kinuha ni Mang Turo ang kanyang gulok, handang ipagtanggol ang kanilang tahanan. Ngunit bago pa man makarating sa mismong bakuran ng mga tao ni Luming, biglang nagliwanag ang paligid. Ang mahiwagang halaman ay naglabas ng matinding sinag na tila mula sa buwan. At sa gitna ng liwanag ay muling lumitaw ang mag-asawang duwende. "Luming," malakas na tinig ng lalaking duwende na umalingaw-ngaw sa buong bakuran. "Alam naming ikaw ang nagudyok sa mga taong ito. Ang kasakiman mo'y magdadala lamang ng kapahamakan." Ngunit humakbang si Luming, taas ang kanyang gulok. "Hindi ako matatakot sa inyo. Hindi kami magpapaloko sa inyong mga palabas. Ang halaman na ito ay para sa lahat ng tao at ako ang karapat-dapat mamahala nito." Kasabay ng kanyang sigaw, sabay-sabay na sumugod ang kanyang mga kasama. Ngunit sa isang iglap, gumalaw ang mga dahon ng halaman na parang mga galamay, humampas sa lupa at nagpalipad sa mga sumasalakay. Ang iba'y tumilapon at bumagsak sa putikan. Ang iba na may nawalan ng malay dahil sa hampas ng liwanag na nagmumula sa mga prutas. "Tumigil kayo!" sigaw ni Mang Turo, tumatakbo sa gitna upang hadlangan ang mga kapitbahay. "Hindi ninyo alam ang pinaglalaruan ninyo. Ito'y hindi para sa atin na abusuhin." Ngunit hindi siya pinakinggan ni Luming. Sa huling pagsubok, inangat niya ang gulok at buong lakas na tinaga ang tangkay ng halaman. Ngunit bago tumama ang kanyang gulok, humarang ang dalawang duwende. Isang bugso ng hangin ang pumigil sa kanyang galaw at biglang natigil sa ere ang kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at siya'y napasigaw sa sakit habang ang kanyang gulok ay nalusaw na parang usok sa kanyang kamay. "Luming," wika ng babaeng duwende, "ang kasakiman ay binabayaran. Dahil sa iyong pagnanasa, ikaw at ang mga pinangunahan mo'y makakaranas ng tatak na hindi ninyo malilimutan." Sa harap ng lahat, ang balat ni Luming ay nagkulay abo at ang kanyang mga kamay ay namaga, tila sunog. Ang kanyang mga kasama ay nagsitakbo, nagsisigawan at nagsipagtago sa dilim, takot na takot sa kanilang nasaksihan. Ang mga taga-baryo na nakamasid mula sa malayo ay nanahimik. Wala ni isa ang naglakas loob na lumapit. Lumapit ang mag-asawang duwende kay Mang Turo. "Hindi ninyo kasalanan ang kasakiman ng iba, ngunit kailangang handa kayong ipaglaban ang inyong dangal. Ang biyayang ito ay mananatili sa inyo, basta't patuloy ninyong gagamitin ito para sa kabutihan." Napaluhod si Mang Turo, hawak ang kanyang dibdib. "Maraming salamat sa inyong proteksyon. Hindi ko kayang gawin ito kung wala kayo." Ngumiti ang lalaking duwende. "Hindi kami laging naririto, Turo. Kailangan mong matutong tumindig para sa pamilya mo at para sa bayan." Sa gabing iyon, muling nanahimik ang baryo. Ngunit alam ng lahat na ang kasakiman ay hindi madaling masupil. Marami pa ang magnanasa sa hiwaga ng halaman at higit pang pagsubok ang naghihintay. Kinabukasan, matapos ang madugong gabi ng kaguluhan, nagtipon ang mga taga-baryo sa harap ng kubo ni Mang Turo. Lahat ay nag-uusap-usap tungkol sa nangyari. Ang mga lalaking kasama ni Luming ay nanginginig pa rin sa takot at si Luming mismo ay nakaratay, namamaga ang mga kamay at hindi makagalaw. "Hindi na ito biro," wika ng isa. "Nakita nating lahat ang kapangyarihan ng halaman at mag-asawang duwende. Kung ipipilit natin ang kasakiman, tayo'y tiyak na parurusahan," dagdag pa ng matanda. Tahimik na nakikinig si Mang Turo habang hawak ang kamay ni Aling Sima. Lumabas din ang kanilang mga anak at tumayo sa tabi nila. Sa harap ng lahat, nagsalita si Mang Turo. "Mga kababaryo, anya, hindi sa amin ang halamang ito. Hindi rin ito sa inyo.
Ito'y isang biyaya na ipinagkatiwala lamang sa aming pamilya. At ang utos ay gamitin ito para sa kabutihan ng lahat, hindi para sa kasakiman. Kung kami magpapabaya, tiyak kaming parurusahan. Ngunit kung gagamitin namin ito ng tama, lahat tayo'y makikinabang. Nagkatinginan ang mga tao. May mga nag-aalangan, may mga naiiyak sa hiya. Simula ngayon, dagdag ni Mang Turo, ang mga prutas ng halaman ay ating paghahatian. Ngunit may isang kondisyon. Ito'y gagamitin lamang para sa ating kaligtasan at pangangailangan, hindi para sa luho at kayabangan. Kung sino man ang lalabag, kayo'y mahaharap sa kapangyarihan ng halaman at sa sumpa ng mga duwende. Sa oras na iyon, muling nagpakita ang mag-asawang duwende. Lumitaw sila sa gitna ng liwanag at ang kanilang tinig ay naging malinaw sa lahat. Tandaan ninyo, wika ng babaeng duwende, ang biyayang ito ay hindi ginto o kayamanan. Ito'y pag-asa laban sa gutom at kahirapan. Kung gagamitin ninyo sa tama, pagpapalain ang inyong baryo. Ngunit kung muli ninyong pagnanasaan para sa kasakiman, ito'y mawawala at iiwan kayong wasak. Ngumiti ang lalaking duwende. Pinili namin ang pamilya ni Turo dahil sa kanilang kabutihang loob. Ngunit ngayon, ang hamon ay sa inyo ring lahat. Matututo ba kayong magbahagi at magtiwala sa isa't isa? Nag-iyakan ang ilan, lalo na ang mga kasamang sumugod kagabi. Lumapit ang ilan kay Mang Turo upang humingi ng tawad. Kahit si Cardo, na matagal nang may sugat sa kamay, ay yumuko at umiyak sa harap ng lahat. Mula noon, naging bukas ang bakuran ni Mang Turo. Ang mga bunga ng halaman ay ipinapamahagi sa buong baryo. Ang mga batang gutom ay nabusog, ang matatanday nagkaroon ng lakas, at ang mga magsasakay hindi na gaanong naghirap. Ang kubo ni Mang Turo ay naging sentro ng pagkakaisa. Unti-unting nagbago ang baryo, hindi lamang sa kabuhayan kundi pati na rin sa puso ng mga tao. Natutunan nilang ang tunay na kayamanan ay hindi ang makintab na bunga ng halaman, kundi ang pagkakaisa, kabutihang loob, at pagtutulungan. Sa huling pagkakataon, nagpakita ang mag-asawang duwende sa kubo. Panahon na para kami magpatuloy sa aming paglalakbay, wika ng babae. Ngunit huwag kayong matakot, dagdag ng lalaki. Ang inyong puso ang magsisilbing gabay ninyo. Kung manatili kayong tapat at mapagpakumbaba, mananatili ang biyaya ng halaman sa inyong piling. At sa isang iglap, naglaho ang mag-asawang puti. Iniwan ang kanilang alaala at aral. Sa bawat pagsikat ng araw, kumikislap pa rin ang mahiwagang halaman sa bakuran ng kubo. Hindi na bilang simbolo ng yaman, kundi bilang paalala ng aral, na ang kasakiman ay nagdadala ng kapahamakan, ngunit ang kabutihan at pagbabahagi ay nagbubunga ng biyaya para sa lahat.